aking itinatampok. Bicol to Manila, Day 1, Solo Bike Expedition ni Antonio Bagsik. Tabaco Albay to Santa Elena, Camarines Norte. Petsa, Oktobre 10, 225. Paumanhin dahil ngayon ko lang ito na-upload since 8 months ago ko na itong ginawa. Rest assured na matagal ko na itong na-compile pati ang mga script dahil sa Android phone lang ako nag-edit at nagka-crash ang video editor app ko sa dami ng templates since may history na of dead boot ang potato phone ko. Good morning! Alas 2:18 ng umaga ang ride-out ko this day dito sa Tabaco Albay via Ligao, Tabaco Road. Ako'y nakikipagsapalaran agad sa ahon mula San Vicente, Tabaco to Amtik, Ligao, Albay na aking umagahang pambungad. Nagamax lang ng 10% ang uphills sa Amtik, Ligao na maikli pero mararami. Maambon ang panahon na kinalaunan ay lumakas pagbaba ng Amtik. Maraming salamat pala sa magandang utol ko na si Ate Bidang sa pag-ampon sa akin ng 28 days dito sa Tabaco Albay. At heto, pauwi na gamit ang aking bisikleta. Nakapag-uwi ako ng magagandang alaala na kasing gaganda ng mga pamangkin ko na sila Chilo May, Chloe at Claudine. Mahabang patag na ang aking nadaanan pagliko dito sa Marlica Highway na part pa rin ng Ligao City, Albay. Huminto at nagsuot ng binaong tsinelas dahil lumalakas pa din ang ulan. Maulan pa rin pagdating ko sa Pulangi, Albay. Alas 4:08. Bato, Camarines Sur, alas 4:37. At Nabua, Camarines Sur, alas 5:06. Alas 5:32, peace sign after maglabas ng sama ng loob, bunga ng panuhot at kakatapos lang ng ulan. Nagsagawa ako ng major stop recovery. Alas 5:45, arangkada na ako dito sa Baaw, Camarines Sur after uminom ng Gato Blue at kit-kit ng binaong snacks. At dito na ako naabutan ng bukang liwayway. Paglagpas sa mahabang kapatagang palayan ng Baaw Kamsur ay susunod na ang rolling hills na may mga ahong banayad. Unti-unting natutuyo ang basang katawan ko sa pagligo kanina sa ulan. Mula Tabaco Albay patungo dito sa Baaw Kamsur na may 70 kilometers bike mileage na. May pagkakataon sa mga ahong banayad ng Baaw Kamsur ay hindi humaangat sa zero ang gradient percentage. 4K ba at tinatakbo ko ng 20 ay hindi ka na mag-i-increase? Alas 6 Gs, Pawili Bridge ng maikling parte ng Bulacan Sur. Sa hindi kalayuan ay nakapasok sa unang bayan ng Pili, Camarines Sur. Maging alerto sa ganitong situation. Kahit saang lugar pa yan ay may mga kamoting kahoy talaga. Muntik na akong mapunta ng Ocampo at Tigaon, Camarines Sur. Kaya nagre-route ako sa diretso ng Marlica Highway patungo sa Pili, Camarines Sur.
Tama na ang naging choice ko dahil nakutuban ko kanina mali ang ruta na tinatahak ko. Alas 7:04 ay nakarating sa Pili, Camarines Sur. Antonio Bagsik! Joke corn beef! This time, tama na ako ng pili. Unlike sa naging choice ko noon na naghahanap ng kaparehang babae, ay hindi naman ako ang napili. Ha, hotdogs! Alas 7:17, touchdown, Naga City, Camarines Sur. And making stop to capture picture sa simbahang katoliko ng Our Lady of Immaculate Conception Parish Church, Archdiocese of Cáceres. Antonio Bagsik! Joke corn beef! Huwag kayong bully sa mga taga-Naga. Porque sila'y mga Bicol Naga? Racist ka talaga, Tonying. At itigil mo yan. Baka tiklopin kita. Mahabang kapatagan na ang susunod na kabanata dito sa Naga. Mag-aalas 8, narating ang kasunod na bayan na Milaor, Camarines Sur. Nag-major stop ako dito sa Milaor, Cam Sur para kumain sa binaong pagkain mula sa Tabaco Albay. Kaya pala nag-aalburuto ng LBM ang tiyan ko ay dahil pala sa napapanis na sinangag na later on ay hindi ko na masikmura ang amoy. Alas 8:49 ay narating ang bayan ng Pamplona, Camarines Sur. And upon bike ride dito ay maraming uphills and 116 kilometers bike mileage. Alas 19, nakarating sa bayan ng Libmanan, Camarines Sur. At dito ko na nilabas ulit ang naipong sama ng loob dahil pala sa napangin sa baon. Nag-refill ng Pocari na maganda sa nag-aalburutong tiyan, bumili ng tubig at gamot sa LBM. Ride out after ko makapag-CR at major stop recovery. Hanggat maaari ay huwag tatabi sa gilid ng mga truck. Natakaw disgrasya. Paglagpas ng signage ng Libmanan Camsur ay magsisimula na ang mga mahabang ahong banayad. At sakto nakapag-refill na rin ako ng electrolytes drinks. Alas 10:56 ay nakarating sa bayan ng Sipokot, Camarines Sur at naka 134 bike mileage na. Ang diretso ay Marlica Highway na Padaet, Camarines Norte. Hindi sapat ang budget ko na binigay lang ng utol ko, kaya liliko ako Parolando, Andaya Highway. Pagliko ay binigwasan ako ng matarik na ahon na nag-max gradient of 12%. At mga sumunod na kabanata
ay mga mahahabang ahong banayad or mga ahong makukunat na sumasagad sa 10% gradients. Alas 11:40, nakarating sa bayan ng Lupi, Camarines Sur. Sa lugar na ito ay maraming kalsadang lubak-lubak. Magpapatuloy pa ang mga ahon lusong na mahaba na banayan at ilang makukunat na nagsimula pa sa pagliko ng sipukot. And this time, tumutugma na ang gradient percentage ng sauce G plus ko. Sakto, 12 PM ay kumain na ako ng tanghalian at umidlip pansamantala para mag-recover ng power. Sakto paggising ko ay may nakaambang mahabang ahong banayad. Alauna, 52 ay narating ang posting pambungad ng Ragay, Camarines Sur. Rolling mountains ang landscape dito sa Ragay, Cam Sur. Aahon ka ng mahahaba pero lulusong ka rin ng mga mahahaba. Antonio Bagsik! Choke corn beef! Tunying, taga-Ragay ka ba? Hindi, pero bakit? Kala ko, taga dito ka sa Ragay. Baka kasi nasasaktan ka na sa kayawaan ng juwa mo. Ha? Ragay! Kayawa na, oy! Huwag mo na ipaidumdum ang kanyang kayawaan! Musta iyong Ragay? Di mapalagay. Ika'y nararagay kapag hawak niya ibang kamay. Ha, hotdogs. Masyadong corn beef. May nakunan ako na video na naglalakad nang nagpipilipin look daw ang kanyang paglalakad since may bitbit siya na watawat ng Pilipinas. Good luck sa'yo at sana maganda ang layunin na iyong ginagawa at wala kang nai-insecure na ibang tao. Ipa-plug ko na rin ang naging bike ride ko habang nasa Tabaco Albay ako ng 1 month. Na majority ay taong bahay lang ako, lalo na't wala naman akong pinagkakabalahan at hindi ko alam mag-Bicol. Mayroon akong bike history ng Piyuduran to Tabaco Albay, 1 shot. Mayon 360, counterclockwise route. Mayon 360, clockwise route. At Madugong Ahon, Mount Malinaw plus Mount Masaraga, loop ng counterclockwise route.
Alas 3:15 ay nakarating sa Quilbay Bridge, Del Gallego, Camarines Sur. Rolling hills pa din ang landscape dito. Dito ay nakasabayan ko sila Giro, John Lester at Carl Daniel. Nag-e-ensayo daw sila sa sasalihan nilang bike trail dito at pabalik na sila sa lugar nila sa Tagkawayan, Quezon. Nakakasabay pa ako sa unang pacing nila, pero kalaunan ay naiwan ako dahil din sa naka 192 na ako na distance sa aking pagpapadyak. Nabugbog ng early burst sa kapatagan ng Albay at mga lusong mula Sipukot, Lupi at Ragay, Camarines Sur. Nahishare ko sa kanila na nagkapahinga din ako kada 25 km distance route progression para mag-recollect ng strength at muscle rest sa mga minor stop recovery. Alas 4:40 ay narating ang posting pambungad ng Tagkawayan, Quezon Province. At nagsagawa kami ng minor stop nila Giro, John Lester at Carl Daniel. At shootout na rin sa inyo. At magpatuloy pa kayo ng pagbibisikleta. At naiiwan nila ako sa Las Paahon patungo sa bayan ng Tagkawayan, Quezon at na maalam na sa akin. Dito sa pinakabayan ng Tagkawayan, Quezon ay nag-major stop ako para mag-dinner, charge ng phone at refill ng energy drink. Inabutan na ako ng gabi sa halos 45 minutes kong major stop. At Sinoong ang madilim na daan. Mahaba ang ahong banayad ng Tagkawayan, Quezon. Na aking natansya ay 6 na kilometro. Nakailang tukod din ako dahil ang haba talaga ng ahon. Nadaanan din ang maikling parte ng Guinayangan, Quezon Province na marating ko ang maikling arkong ito. Sa hindi kalayuan ay narating ang posting pambungad ng Santa Elena, Camarines Norte and touchdown ang Las Bayan sa rehiyon ng Bicol. Alas 9:16 ng gabi ay liliko pakaliwa, papasok ulit ng Maharlika Highway at dito na ako nagpasya na tumigil at ipagpabukas na lang ang pagpapatuloy ng aking pagbibisikleta dahil pumapatak na naman ng ulan at kinukutuban ako.
Nakapagtala ng 228 kilometers ang bike expedition ko ngayong araw, day 1 ng Bicol to Manila. Nagtapos dito sa Santa Elena, Camarines Norte at dito na ako nagpalipas ng malalim na gabi. Halos 11 hours total moving time, 1,791 meters elevation gains, and 20 in 800s average speed. For this bike ride, statistics breakdown. Nagkape, nagsutsot ng bola lord at natulog sa bakanting upuan dito sa tindahan malapit sa daungan ng mga bus ng Santa Elena, Camarines Norte. Good morning! Aking itinatampok, Bicol to Manila, Day 2. Solo Bike Expedition ni Antonio Bagsik. Santa Elena, Camarines Norte to Pagbilao Grande Island, Quezon Province. Petsa, Oktubre 11, 2025. Ayan, tumama na ako sa bigkas na dati ay nabasa ko na 200 sa 2,000. Ngayon ko lang napagtanto na mali pala ang aking bigkas at ang tamang pagbasa niyan sa wikang Espanyol ay 2,000 na hirap na salita ng wikang Pilipino. Paglusong ay narating ang arkong pambungad ng Santa Elena, Camarines Norte. Nagsimula akong magpadya ng halos alas 5:40. Nakakatapos lang mag-umagahang kape at cup noodles. Tumigil ako saglit at kumuha ng litrato to commemorate this day of my biking adventure. Tama ang naging kutob ko kagabi na ihinto muna pansamantala ang pagbabike. Bukod sa madilim at wala masyadong liwanag sa kalsada, ay karamihan sa two-way lanes dito ay maninipis. At maraming kalsada ang isinasaayos dahil malubak na. Kapag nakakaramdam ako ng gitgitan at kapag nakatutok sa akin ang malaking sasakyan, ay napapa-offroad ako or sa babang hangganan ng daanan. Di ko na ipipilit ang karapatan ko sa daan, lalo na slow pacing ako sa mga ahon. Ito ang kutob na naiwasan ko kagabi, ang masagi ng mga malalaking sasakyan sa ganitong manipis na daan at malalim na gabi. Upon biking on this place, road landscapes from Santa Elena have several hill climbs. Antonio Bagsik! Yo, Condif! Tunying, alam mo bang kasapi rin ako ng DDS? Malay ko ba sa utak niyong mga DDS na makikitid ang utak? Hindi ko alam, pero bakit? Simula na akong naging single, inabutan ng siglo at nananatili pa rin akong DDS. Natuto na at di dapat saktan. Anong natuto? Nauutokan noon. Ha 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 hotdogs. Mabibilis ang mga takbuhan ng mga malalaking sasakyan dito. And how much more pa sa gabi, especially kung may tama sila. Na kailanman ay mali sa mata ng lipunan. Bars, sarap batuhin ng bareta ang mga driver na adik. And this time, lumalawak na ang daan at hindi na ako nagmamasid sa nakatutok na ibang sasakyan sa aking likuran. Alas 6:48 ay nag-major stop recovery para mag-breakfast ng kanin pares. May part dito na ang way papasok ng Guinayangan, Quezon Province na malamang siliblib at masukal na lugar.
may nakakasabayan ako na kalawag bikers na chill pacing din at nakwento sa kanila na day 2 ko na ng bike expedition mula Bicol. Alas 7:46 ng umaga ay nakarating sa pinakalungsod ng Calawag, Quezon Province. Upon minor stop dito sa Baagyang Paahon, paglagpas ng Calawag Bayan, ay nagtitake note ako ng bike mileage details. Nadaanan ako ni bike friend Noel at taga dito sa Calawag. Bike friend Noel, ipagpatuloy mo na isama sa lifestyle mo ang pagbibisikleta para mas humubog pa ng gusto ang cardiovascular physique natin sa pagpatuloy na pagdagdag ng ating edad at timbang. Alas 9:14 ng umaga ay nasa Lopez, Quezon Province na ako upon reaching the small arc signage end ng Calawag. Pagdaan ko dito sa Lopez ay maraming poste ang isinasagawa na parang gagawa ng overpass. Upon reaching sa pinakabayan ng Lopez ay majorly mga patag. Antonio Bagsik! Yo, corn beef! Tok tok, Sino sila? Lopez. Sinong Lopez? Awit na nananawagan, baka sakaling napakikinggan. Pag-ibig na pala isipan, sa kanta na lang idaraan. Nag-aabang sa langit, sa mga ulap sumisilip, sa likod ng mga tala, kahit sulyap lang Lopez. Ang corn beef! Halos mag-alas 10 ay nakarating sa kalsada na matatanaw at malalanghap ang simoy ng dagat dito sa Gumaca, Quezon. Share ko lang din dahil hindi real time ako nag-record ng video in this part ng Gumaca ay umiwas ako sa nagka-counterflow na green na bus at aking dinaan ang bike sa off-road. Talagang malakas pa ang tama ng droga sa utak ng driver na yon. Sa isip nun na bike lang ang minamaneho ko at naisip ng driver addict na yon kapag hindi tumabi yan, longganisa yan. What if nagpakalaspag ako sa bike expedition ito at hindi naging aware sa daan? Ipagpasa Diyos ko na lang ang kaabnormalan ng bus driver na iyon na kapag hindi nagbago ay makakatapat ng masamang kapalaran. Dahil nangangamoy Antonio na ako, nag-stop ako sa seawall ng Gumaca at nagtampisaw para malamigan ang aking katawan. Sa mga bumabiyahe ng pabikol na nagbabike ay talagang mag-ingat kayo, lalo na sa mga maninipis na daan na prone sa nag-overtake na sasakyan. Salamat sa kutob na naramdaman ko kagabi ay ngayon napalitan ng pagka-alerto sa daan. Dahil marami pa ring balasuba sa daan at hindi gumagalang sa mga kasabayan at kasalubong nila sa daan. Sa hindi kalayuan ay narating ang lungsod ng Gumaca at traffic pala dito. Kaya noon ay ginawi ako ng Google Maps sa bypass road para walang traffic, pero parusa ang bypass road na yon sa mga nagbibisikleta at malaking sasakyan na may mga bibigat na karga. Paglagpas ng intersection ng Gumaca Bayan at ng bypass road ay magpapatuloy pa rin ang mga rolling hills palabas ng Gumaca kasi makunat ka. Ha?
hotdogs. Alas 12 ng tanghali ay nag-lunch ako malapit sa hangganan ng Gumaka at umidlip saglit. Alauna, 42 ng tanghali ay narating ang Plaridel, Bulacan. Hotdog. Plaridel, Quezon Province pala. Sorry akin. Ang lugar na ito ay maikli lang and majority ay patag ang landscape. Kaya sa di kalayuan ay narating ko ang lumang arkong pangbungad ng Atimonan, Quezon. Oras, alas 2:05 ay liliko pakaliwa, patungo sa Timonan, US Road. Natatakot ka bang umahon ulit sa akong disaster ng Old Zigzag Road, ang mundok pinagbanderahan? Lumiko pala ako dito para ma-discover ko naman ang daan dito at makarating sa ibang lugar ng Quezon Province bago ako makabalik ng Metro Manila. Antonio Bagsik! Joke corn beef! Tok tok, Sino sila? Unisan, Sinong unisan? 'cause this angel has flown away from me, leaving me with drunken misery. I should have clipped her wings and made her mine for all eternity. Now this angel has flown away from me. Thought I had the strength to set her free. Did what I did because I love her so. Will she ever find her way back to Unisan? Hotdog! Oras, alas 2:51 ay narating ang arkong pangbungad ng US, Unisan, Quezon Province. Alam mo bang, lugar din ito ng mga kuyang Hapon kasi Onisan! Daisuki desu! Paglagpas ng Onisan Arco at kalagitnaan ng Atimonan US Road ay maraming rolling hills and mountains. Hindi rin biro ang rolling mountains dito kasi mahaba din. Bago ulit ako makipagsapalaran ng mga ahon dito, ay nagpaktuklaw muna ako sa Cobra. Sa akin kapag antok, Cobra. Need energy, Gato Blue. Muscle tension at Fully Dog, Tukod Recovery. Alas 4, nakarating sa pinakalungsod ng Unisan. Bumili ng tinapay at energy drink. Para ibsan at lagay bagong fuel into my muscle. Tahong? Ew! Hindi yan, yung leg muscle. Ha, hotdog.
Sa pagbaybay ko sa tulay na ito ng Onisan ay dito na ang malaking kalsada patungo ng Agdangan, Padre Burgos Road at tatagos ng Bundok Peninsula. Alas 3:51 ay narating ko ang masukal na bayan ng Agdangan, Quezon Province upon reaching the arc end of US. Alas 5:30 ng hapon ay nagpahinga muna ako dito sa seaside ng Padre Burgos, Quezon Province. Naabutan ng dapit hapon, kumain ng snacks, inom ng energy drink, nagmuni-muni at tinatanaw ng maganda ang Pagbilao Grande Island kasi yan ang second day stopover ko. Usad ng pagkatakip silim, endless road stretch palabas ng Bundok Peninsula. From Onisan and Agdangan ay rolling hills. Padre Burgos na palabas ng Bundok Peninsula ay rolling mountains. Habang nag-i-stop at tukod recovery ako sa last ahon ng Bundok Peninsula ay lumalaklak din ako ng energy drink. Panawid sa makunat na bundok. Halos oras alas 6:50 ay nairaos ang Bundok Peninsula at pagdungaw ng malaking telebisyong ito ay dito na ang Pagbilao, Quezon Province. Bago ako lumiko papunta sa madilim na Pagbilao Grande Island ay kumain at nag-charge na ako ng phone. Nawa one shot ko pala ang mga ahon challenges dito sa pagpasok ng Pagbilao Grande dahil sumisipa pa rin ang energy drink at sumasabay pa ang aking body momentum. Alas 8:11 ng gabi ay narating ang tulay na Kipot na nagturugtong ng malikboy sa Pagbilao Grande Island. May ahon disaster pala dito sa Pagbilao Grande na sumagad sa 17% gradient and 500 to 600 meters ang distance. Mahina ang internet connection ng Globe Telecom dito kaya hindi nag-function ng maayos ang Google Maps. Kaya tumigil ako sa isang bakanting kubo dito sa Pagbilao Grande ng oras alas 9:30. Hindi pa ako makatulog dahil buhay pa ang aking isip at diwa. Lalo't sumisipa pa ang tuklaw ng cobra sa sistema ko. Sakto may ilaw sa kubo at naaninag ako at ang aking bike. May kumausap sa akin dito na nagangalang Nelson at tinanong ako kung saan ako nagmula at sino ang sasadyain ko dito. Sinabi ko na madilim na kasi at walang signal ang phone ko kaya ipagpapabukas ko na lang ang church visit ko dito. Dahil hindi mapanatag si Nelson sa aking kalagayan na humihiga ako sa kubo
na kahit maliwanag naman, ay tinawag niya ang kanyang kapatid na si Edison. Dahil nagsisimba siya sa simbahan nila Pastor Sam. Sa paninigurado sa akin ni Edison ay tinanong niya ako kung ano ba daw ang pilido ng kakilala kong Sam dito sa Pagbilao. Natandaan ko ang full name since malapit na kaibigan siya ni Uncle Junilo Tresic. At nasagot ko ng Pastor Sam Alvarado. Nang dahil doon ay sinamahan niya ako sa tirahan ni Pastor Sam. Maraming salamat sa inyong magkapatid na Nelson at Edison na maayos at ligtas akong nakapagpahinga. Namalagi ako na isang buong araw at gabi. Gumagala sa kabukiran, nagsimba sa MacLGC Church. Gumala rin ako sa dalampasigan ng Pagbilao Grande Island. Maraming salamat kay Pastor Sam Alvarado sa pagtanggap sa akin dito sa Pagbilao Grande. Sorry at wala akong picture niya since gwapo siya at magaling mag-preach ng Bible verse at Gospels. Dito ko natatapusin ang day 2 ng Bicol to Manila Solo Bike Expedition. At magbe-breakdown ng bike ride details and statistics. Nakapagtala ang day 2 ko ng 142 and 7400 kilometers. Total distance 1,319. Elevation gains 7 hours moving time and average speed of 20 and 5/10. Na-unlock ang Bicol to Pagbilao Grande Island map diagram sa Strava at sa Stats Hunters with 371 kilometers total distance at na-maintain sa 20 ang average speed based sa aking personal na datos sa pagbibisikleta ay max effort all throughout day 1 plus day 2. Maraming salamat sa panonood at see you sa last day 3 continuation ng Bicol to Manila. See you there mga bike friend!